mapangiti ka kapag XFM na ang kasama. Ang iyong gabay sa araw-araw, kaya saan ka pa? Dito ka na sa nangunguna, radyo na pinakamasaya. Katropa mo forever, XFM makes life better. Kami ang katropa mo, exciting dito. Saan man sulok ka ng mundo, araw-araw maaasahan mo. XFM makes life better. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Up to Exciting! Exciting time mga katropa, garap na pong 4 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Sa ulo po ng ating pong mga balitang lokal, mga atletang Palawenyo kinuwestiyon ang seleksyon para sa MRA 2026. Medyo hindi po clear kung ano po ang basis, kung sino po ang dadalhin at hindi po dadalhin. Wallet na may lamang 35 to 38,000 pesos na ibalik na sa may-ari sa tulong ng barangay at panawagan sa XFM Palawan. Pera inihahanda ninyo para sa panganganak ng inyo pong misis. Opo, sir, opo. Philippine Coast Guard, hinikayat naman ang mamamayang Pilipino na pumili ng lider ng bansa na handang manindigan at ipaglaban ang soberanya sa West Philippine Sea. So that more Filipinos will becoming more aware of what is happening in the West Philippine Sea. Krisis sa kuryente sa Palawan, pinangangambahan. SIPCOR maaaring i-revoke ang kontrata kung hindi matupad ang 41 MW power supply. 44 megawatts pala ito. Sa totohanan lang, kung hindi na nila kaya, dapat aminin na nila. Sa atin naman po ang balitang regional, COMELEC natapos ang pag-impirinta sa mahigit 200,000 balota para sa special election sa Antipolo. Sa balitang national, Bishop Alminaza nananawagan ng lakas ng loob para sa pamilya ng drug war victims bago ang ICC hearing ni former President Duterte. At sa atin naman po ang balitang international, pagsabog sa Western Ukraine iniimbestigahan bilang terrorist attack. Sa balitang showbiz, Blackpink, kauna-unahang artist na may 100 million subscribers sa YouTube. Balitang pampalakasan, home crowd, isang malaking tulong para sa laban ng Gilas Pilipinas, ayon po yan kay Coach Tim Cone. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan mga katropa.
Express Balita sa Umaga mula sa 104.7 XFM Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga lalawigan ng Palawan, magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw na po ng Martes, ika-24 sa buwan ng Pebrero, taong 2026. Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kami rin ay napapakinggan sa mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamaica Sarad. Dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita Balitang bukas. sa balitang lokal. Diretsahang kinundi na naman ng Bangsamoro ang Facebook page o post ni Ramon Tulfo kaugnay sa pagpatay sa opisyal ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP dito po sa lalawigan ng Palawan. Matatandaan sa pahayag nito noong Pebrero 23, sinabi ng grupo na ang pagbanggit ni Tulfo na Muslim ang mga suspek ay isang anyo di mano ng profiling at diskriminasyon. Ayon po sa post ni Tulfo, mga Muslim na taga Lanao del Sur ang mga suspek. Ito umano ay batay na rin sa mga otoridad. Iginiit ng grupo na ang krimen ay pananagutan ng individual at hindi dapat idamay ang relihiyon o komunidad. Kasabay nito, mariin din nilang kinundina ang pagpaslang kay Joanna Johnson Infante na naging acting CAAP manager na binaril noong Pebrero 18 sa Bayview Road, Barangay San Pedro dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring krimen. Express Balita sa Umaga. At ang balita niya, mga kabay, mga katropa, ay handog naman sa atin ang Santon Plus Gold. Marami na po itong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express Balita sa Umaga. Samantala, umapila ngayon ang mga kinatawan ng atletang Palawenyo sa Schools Division Office ng DepEd Palawan kaugnay ng umano'y kakulangan sa malinaw at transparent na proseso sa pagpili ng mga lalahok sa Mimaropa Regional Athletic Association or MRAA Meet 2026. Sa panayam ng XFM Palawan sa isang concerned citizen, iginiit ng grupo na nagdulot ng kalituhan at demoralisasyon sa mga atleta at coaches ang hindi umano malinaw na pamantayan sa seleksyon. Partikular nilang kunestyon ang hindi pagsasama ng ilang sports events, kabilang ang table tennis elementary na defending champion sa MRAA 2025. Ayon sa inilabas na liham ng grupo, hindi makatarungan na hindi mabigyan ng pagkakataong depensahan ng kupunan ang kanilang titulo. Hiniling ng mga atleta sa DepEd Palawan na maglabas ng opisyal na paliwanag sa naging batayan ng pagpili at muling ripasuhin ang desisyon. Ang concern po namin, una po sa lahat, ang aming pong kasing tinutulak po
na no athlete must be left behind. Wala po sanang maiwan na atleta kasi po nakita po namin ang sacrifice ng mga bata. Imagine po 11 o'clock ng gabi nagtitraining pa para lang po makakamit nila ang ginto. Ngayon po na nakuha nila ang gold medallion, hindi rin po pala sila maisasama. And then yung pag-select naman din ho ng mga event, medyo hindi po clear kung ano po ang basis, kung sino po ang dadalhin at hindi po dadalhin. Tinig po ng isang concerned citizen. Yan ang balitang hatid sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Upang hindi tayo magkasakit mga katropa, mag-Santon Vitamin C na. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Samantala mga kabayan, mga katropa, nananawagan naman si Jude Dulot ng San Vicente, Palawan sa nakadampot ng kanyang wallet na maibalik ito matapos mawala noong Pebrero 19, bandang 1:00 ng hapon sa harapan ng Unitop Mall dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Jude, nahulog ang kanyang kulay brown na wallet matapos siyang bumili ng mga gamit para sana gamit ng kanyang isisilang na sanggol. Nasa loob mo nito na ang 35 hanggang 38,000 pesos na nakalaan nga para sa panganganak ng kanyang misis bago matapos ngayong buwan ng Pebrero. Nakuha sa CCTV footage mula sa pamunuan ng mall at natukoy na napulit ito. Kaya panawagan niya sa nakapulot ay masauli ito sa kanya. Mapapanood sa video na isang babae na may kasamang bata ang nakasuot na dilaw na damit ang nakapulot ng wallet. Umapila naman si Dulot sa babaeng nakadampot ng wallet na isauli ito dahil kailangan nila ang pera para sa nalalapit na panganganak ng kanyang misis. Nalilili ko kami yung nabili lang namin ilang pirasong damit ng asawa ko kasi yung sa BB doon sa Unita po, wala po doon sa Unita. Unita po, wala po. So, mga magkano po yung laman ng wallet nyo, sir? Nasa 35 to 38 po sa laman ng wallet ko po. 35,000? Oo, to 38 po. 35,000 to 38,000 yung laman ng wallet ninyo. At ito po ay yung pera inihahanda ninyo para sa panganganak ng inyo pong misis. Opo, sir. Mga kabayan, mga katropa, yan po si Ginoong Jude Dulot sa panayam ng XFM Palawan. Samantala, kaugnay sa balitang yan, nasa uli na po kahapon din ang wallet ni Ginoong Jude Dulot na naglalaman nga po ng 35 hanggang 38,000 pesos matapos ang ginawang panawagan nito sa XFM Palawan at koordinasyon na rin sa sa barangay Santa Lourdes dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nawala ang kulay brown na wallet nito noong Pebrero 19, bandang 1:00 ng hapon sa harap ng Unitop Mall at ayon kay Dulot, ito nga po ay nakalaan sa panganganak ng kanyang misis. Base na rin sa kuha ng CCTV, isang babae na may kasamang bata ang nakapulot ng kanyang wallet. At sa tulong nga po ng Barangay Santa Lourdes at XFM Palawan, na ibalik na ito kay Ginoong Dulot. Express Balita sa Umaga. Balitang duka. Samantala muling nanindigan si PCG Commodore J. Tariela na dapat palakasin at ipakita ang buong suporta sa West Philippine Sea. Ito ang kanyang inihayag sa ginanap na press conference noong February 23, 2026 sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan. Ang pag-resupply ng mga ayuda sa mga nakatalagang sundalo sa Sierra Madre sa West Philippine Sea ay tuloy-tuloy sa tulong ng Western Command. Target na maisama rin at maituro sa mga mag-aaral ang kalagayan at kasaysayan ng West Philippine Sea kung saan mayroon ng pag-uusap ang PCG sa Department of Education. Samantala, tiniyak ni Commodore Tariela na ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay hindi pa malala sa kabila ng mga nangyaring insidente ng water cannon ng mga barko ng China sa Pilipinas. Nagbigay rin ng pahayag ang opisyal sa mamamayang Pilipino na pumili ng leader ng bansa na handang manindigan at ipaglaban ang soberanya ng ating bansa. Para sa akin,
kailangan nating malaman ano bang dahilan bakit natin ginawa yan. Well, there are two reasons why we decided to be transparent in the West Philippine Sea. The first one is to create awareness of the Filipino people para pataasin ang kamalayan ng ordinaryong Pilipino. Gaya na sinabi ko kanina sa session natin, sir, nung nakaraang administrasyon, magkakasama naman kayo sa media, there were only 3 incidents na napabalita nung panahon ng nakaraang administrasyon. Under this administration, we have decided to be more transparent so that more Filipinos will becoming more aware of what is happening in the West Philippines. Naging pahayag po ni PCG Commodore J. Tariela sa nasabing press conference kahapon. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayahan ito ng mga panumbalik sa maayos na paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E+, at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. At ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express. Balita sa umaga. Balitang bukan. Sa oras na 18 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga, mga karagdagang balitang lokal pa rin, pinangangambahan na muling magkaroon ng kakulangan sa kuryente, posibleng pagtaas ang singil sa Palawan. Matapos munang mabigo pa rin ang Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na maihatid ang 44 na megawatt power supply na nilagdaan sa Palawan Electric Cooperative noong pong taong 2022 hanggang 2023. Ayon po yan kay Board Member Ryan Maminta, 4 na taon na ang nakakalipas. Ngunit wala pang naitatayong planta ang SIPCOR sa Barangay Manalo dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Naghihintay pa din ang SIPCOR ng final approval bago simulan ang konstruksyon. Iginiit ng Energy Regulatory Commission at Department of Energy na dapat nang madaliin ang naturang proyekto. Kung hindi maidi-deliver ang 44 megawatts, posibleng kailanganing pumasok muli ang paleko sa Emergency Power Supply Agreement na walang subsidiya at direktang ipapasa naman ang dagdag gasto sa mga consumer. Hiniling ng Committee on Energy na magkaroon ng konkretong timeline kung saan muling magkakaroon ng pagpupulong. Ngayon pong araw na ito, araw ng Martes, sa pagitan ng SIPCOR, ERCE, NEA at ng Paleco. Babala ni Board Member Maminta kung hindi kayang tuparin ng SIPCOR ang kontrata, maaaring i-rekomenda ang pag-revoke nito. Habang nakasalali naman sa aksyon ng kumpanya at mga ahensya ang seguridad ng kuryente sa buong lalawigan ng Palawan. Katotohanan lang, kung hindi na nila kaya, dapat aminin na nila. Ngayon, kung kaya pa nila, base doon sa mga kontrata, madaliin na nila, wag na nila patapusin itong kalagitnaan ng taon na ito. Kapropang Mike, maghintay tayo ng update. Hindi lang pala ito 41 megawatts, 44 megawatts pala ito. 44? Base sa panibago kong review nung kanilang impormasyon. Opo, 20.9 sa solar, 23.1 sa diesel. Mga kabayan, mga katropa, ang naging pahayag ni Board Member Ryan Dagsa Maminta sa panayam ng XFM. Express. Balita sa umaga. Balitang bukan. Samantala, Lady Guard na nagsauli ng nadampot na perang nagkakahalaga ng 100,000 humiling ng 70 pesos na dagdag na sahod sa LGU Taytay. Katropa natin sa balita, Belia Mucha. Live report. Maring iniling ng isang lady guard ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Taytay, Palawan ang 70 pesos na aumento sa sahod ng mga gwardya ng munisipyo sa ginanap na flag raising ceremony kahapon, araw ng Lunes, Pebrero 23, 2026. Binigyang diin ni Ginang Marisa Casim na ang aumentong ito ay karapat-dapat na matanggap ng mga gwardya para sa mas makatarungang kabayaran sa kanilang sakripisyo at serbisyo. Samantala, marami ang humanga at naantig ang mga puso ng kapwa niya security guard dahilan sa muling pagpakita nito ng malasakit para sa kapwa katrabaho.
Matatanda ang hindi nagdadalawang isip na ibalik ni Lady Guard Kasim ang nadampot itong pera na nagkakalaga ng 100,000 pesos kamakailan lamang matapos itong mag-withdraw ng 100 pesos upang ipambili di umano ng gamot sa malapit na tindahan. Ang ipinakitang katapatan ni Kasim ay umani ng maraming papuri, inspirasyon na ipinagmamalaki ng mga Taytayanos. Mga katropa, ugaliing uminom ng Santon Vitamin C upang may laban ang ating katawan sa anumang sakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, Belia Mucha, XFM News. Express Balita sa Umaga. Samantala, sakay ng isang sasakyan isinugod sa pagamutan matapos maaksidente dyan naman sa bayan ng Sopronio, Española. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran. Report. Sinugod kahapon sa pinakamalapit na pagamutan ang driver, 2 bata at ang 2 kababaihan matapos kasing maaksidente ang sinasakyang Toyota Avanza na kulay itim sa kahabaan ng barangay Abo-Abo, Sopronio, Española, Palawan, Pebrero 23, 2026, pasyon alas 11 ng patanghali na kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Ria Gamboa Cayaw, isa sa mga nakasaksi. Ayon rito, galing umano sa Palawan ang sakay ng Toyota, subalit bigla raw nagaidlip ang driver kung kaya't dito na nawalan ng kontrol sa manobela hanggang siya napunta sa gilid ng kalsada at sumalpok sa puno ng saging na mabuti na lang raw at walang nadamay sa naturang insidente. Samantala, agad namang dumating ang mga rescuer sa lugar at dinala ang mga individual na nagtamo ng ilang pinsala sa katawan at nilapatan ng kaukulang medikasyon. Yan ang balita atin sa inyo ng isang masarap na kape. Hindi lang basta kape dahil ito'y merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ay Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili ito sa lahat ng mga butika malapit sa inyong mga lugar nationwide para sa kakaisang Pilipino sa Pilipinas. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan sa Firm News. Express Balita sa Umaga. Samantala, paglimita sa paggamit ng helmet, hiniling na mapag-aralan ng sungguniang panlungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Girly Cadasio. Report. Hiniling ni Consel Elgin Damasco sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa na sana'y mapag-aralan ang paglimita sa paggamit ng helmet, kung saan isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nare-recover ang pagkakakilanlan ng suspect na bumaril kay dating CAP Acting Manager Juana Johnson Infante. Anya, sana'y mapag-aralan ang isang uri ng full-face helmet, ngunit may kita ang mukha ng mga magsusot upang sa ganun ay mapapibilis ang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect na gumagawa ng krimen. Samantala, sa kabilang banda ay mariin namang kinunda ni Damasco at ilang konsehal ang pagkasawi ni Infante at lubos ang pagdadalamhati at nagpaabot naman ng pakikiramay sa pamilya. Yan ang balitang hatid sa inyo ng isang masarap na kape, hindi lang basta kape dahil ito ay merong mga sangkap na makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan. Ito ang Santon Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginamot ka pa. Para sa nagkakasang Pilipino sa Pilipinas, mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News. Express Balita sa Umaga. At alamin naman po natin ang balita mula naman sa bayan ng Rizal mula kay katropang Dennis Chua. Report. Tumanggap ng parangal ang ilang mga mag-aaral at isang instructor ng Palawan State University Rizal Campus matapos na itanghal na kampiyon sa 2025 Young Farmers Provincial and Regional Awardees sa Quezon City nitong February 19, 2026. Base na rin sa Palawan State University ang kanilang ambag sa larangan ng pagbuo ng autonomous rover na makakatulong sa larangan ng agrikultura ay kinikilala bilang bahagi ng amat-amat na pagpapakita ng talentong Pinoy na siyang dahilan ng kanilang tagumpay matapos na magkampiyon sa 2025 Young Farmers at tumanggap pa ng 80,000 pesos na halaga mula sa nakabit nitong tagumpay. Lingid din sa kalaman ng lahat ng Palawan State University Rizal Campus ay ang kauna-unahang eskwelahan sa lalawigan ng Palawan na nakabuo ng perpektong drone. Bagamat kulang sa budget at spare parts ay nagawan pa rin ito ng paraan ng ilang mga estudyante sa ilalim na rin ang tulong ni Engineer John Mar Amihan, isang instructor na bumuo sa likod ng lahat ng kanilang tagumpay. Sa kasalukuyan ay target ng eskwelahan na gumawa ng isang lawnmower na pwedeng makatulong sa paglilinis
linis ng paligid. Yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Soap. May kakayahang paputi ng inyong mga balata. Ito ay dahil sa mga taglay nitong sangkap. Santon Soap, mabibili ito sa lahat ng butika malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 103.5 Rizal, Palawan, Dennis Chua, XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Bagong silang na sanggol natagpuan sa Creek, Saramon, Isabela. Katropa natin sa balita, Bem Conde. Live report. Isang bagong silang na sanggol na lalaki ang natagpuan sa isang creek sa barangay Ambatali, Ramon, Isabela kahapon ng umaga, February 23, 2026. Ayon kay Police Major G.R. Olyaon, Chief of Police ng Ramon Police Station, isang concerned citizen ang napadaan sa naturang lugar ang napansin ng isang planggana na iniwan sa gilid ng sapa. Dahil sa kanyang pagnanais na alamin kung ano ang laman nito, nilapitan niya ang planggana at laking gulat nang makita ang isang buhay na bagong silang na sanggol na nakabalot sa tuwalya sa loob nito. Agad niya itong iniulat sa mga opisyal ng barangay na kaagad naman nakipag-ugnayan sa Ramon Police Station. Mabilis na rumispondi ang pulisya upang biripikahin ang insidente at tiyakin ang kaligtasan ng sanggol. Sa kasalukuyan, pansamantalang nasa pangangalaga ng Rural Health Unit ang Ramon ng sanggol upang mabigyan ng agarang atensyon medikal at isinailalim siya sa masusing pagsusuri at patuloy na obserbasyon upang matiyak ang kanyang maayos na kalagayan. Samantala, aktibong nakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga karatig na barangay upang matukoy ang posibleng ina ng sanggol. Partikular ang mga buntis o mga babaeng kamakailan lamang ay nanganak bilang bahagi ng patuloy na investigasyon upang matukoy at mapanagot ang responsable sa pag-abandona sa sanggol. Yan ang balitang atid sa inyo ng bagong produktong kape ng Yes to Health and Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na kapag kape ka nagumanda ka pa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Bem Paredes Conde, XFM News. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 1:30 na po ang ating pong tumpak na oras. Karagdagang balitang regional. Sinimula na ng Department of Agriculture o DA ang barangay level rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas sa Davao City. Ito bilang pagpapalawak ng programang Benteng Bigas meron na ng administrasyon. Unang isinagawa ang distribusyon sa barangay Matina Crossing at sinundan sa barangay Tungkulan sa Toril District noong Pebrero 20 sa pangunguna ni Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs Genevieve Guevara. Kasama ang opisyal ng barangay at kinatawan ng National Food Authority at Food Terminal Corporation. Ipinaliwanag po ng DA na napapanahon ang pagpapalawak ng distribusyon dahil puno umano ang mga bodega ng NFA sa pamamagitan ng mas mabilis na pagpapalabas o paglalabas ng supply sa mga barangay. Nababawasan din mo ang laman ng mga warehouse at nabibigyang daan naman ang patuloy na pagbili ng palay mula sa lokal na mga magsasaka. Express Balita sa Umaga. Balitang Regional. Samantala, natapos na ng Commission on Elections or COMELEC ang pag-imprinta ng mga opisyal na balota para sa nakatakdang special elections sa Marso 14 sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Tinatayang aabot sa kabuuang 252,793 na balota ang naimprinta ng komisyon. Isinagawa ang pag-imprinta sa National Printing Office sa Diliman, Quezon City. Nagsimula ang test printing alas 8 ng umaga. Sinundan ito ng opisyal na pag-imprinta ng mga balota at accountable forms bandang alas 9 ng umaga. Nauna nang sinabi ng poll body na target nitong matapos ang produksyon sa loob lamang ng isang araw upang matiyak ang maagap na distribusyon ng mga election materials. Ang special election ay tinakda upang punan ang nabakanting pwesto sa ikalawang distrito ng Antipolo matapos ang pagpanaw ni Representative Romeo Acop. Tinatayang lalampas sa 6 million pesos ang gastos sa pag-imprinta ng mga balota para sa special polls ayon sa naunang projection ng COMELEC. Ang campaign period para sa special election ay tatagal hanggang Marso 12. Express Balita sa Umaga. Balitang Nasional.
Samantala mga kabayan, mga katropa, sa ating pong balitang nasyonal, pinayuhan ni Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP Caritas Philippines Episcopal Commission on Social Action and Justice and Peace President Bishop Gerardo Alminaza ang mga pamilya ng biktima ng drug war na magpakatatag at lakasan ng loob kasabay ng pagsisimula ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon Pebrero 23 sa misang ginanap sa Our Lady of Remedies Church sa Malate, Manila. Pinangunahan nito ni Bishop Alminaza para sa mga biktima. Hinimok din niya ang pamilya na manatiling matibay habang gumugulong ang proseso ng hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Aniya, mahalagang manindigan ng pamilya sa pagsasabi ng katotohanan tungkol sa nangyari sa ilalim ng kontrobersyal na drug war. Dagdag pa ng naturang obispo, kailangan nila ng sapat na lakas sa loob dahil sa patuloy na pananakot at pangungutya. Marami rin di sa mga ito ang nagmumula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Nag-alay din ng panalangin si Bishop Alminaza para sa mga biktima. Umaasang mabibigyan ang kanilang pamilya ng lakas upang harapin at tanggapin ang anumang magiging resulta ng pagdinig. Express Balita sa Umaga. Samantala, nananawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa mga local government unit or LGUs na paigtingin ang mga hakbang sa fire prevention habang papalapit ang tag-init kung kailan mas mataas ang panganib ng sunog. Ang panawagan ng senador ay kasunod ng matinding sunog na sumiklab sa barangay Lamion sa Bungaw, Tawi-Tawi noong Pebrero 3. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga madaling magliyab na materyales at malakas na hangin sa siksikang komunidad sa baybayin. Tinatayang 1,404 na pamilya ang nawala ng tirahan dahil sa nasabing insidente. Umabot sa 17.5 million pesos ang pinsala sa pribadong ari-arian, habang aabot naman sa 18 million pesos ang pinsala sa mga pampublikong infrastruktura. Binanggit din ni Gatchalian na marami sa mga insidente ng sunog ay maaaring maiwasan at karaniwang sanhi ang overloaded electrical circuits at iligal na koneksyon ng kuryente. Hinikayat niyang mas mahigpit na pagpapatupad laban sa mga unauthorized electrical hookups at ang wastong paghawak at pag-iimbak ng liquefied petroleum gas or LPG upang maiwasan ang panganib ng sunog. Express Balita sa Umaga. Balita sa International. Samantala, balita mula sa labas ng ating bansa. Isang babaeng pulis ang nasawi at marami pang iba ang nasugatan ng yumanig ang lungsod ng Lviv sa western Ukraine sa isang insidenteng itinuturing ng mga otoridad bilang terrorist attack. Ayon po sa ulat, nasawi ang 23 anyos na pulis na si Victoria Spilka habang nasira ang isang patrol car at isang sibilyang sasakyan. 25 katao naman ang nasugatan. Nagkaroon ng pagsabog habang tumutugon ang mga pulis sa ulat ng break-in sa isang tindahan malapit sa sentro ng naturang lungsod. Sinabi ng Ukrainian National Police na ginamit ang homemade explosive na inilagay sa mga basurahan. Naganap ang unang pagsabog matapos dumating ang mga pulis at sinundan pa ito ng isa pang pagsabog nang dumating naman ang ikalawang grupo ng mga opisyal. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, nakapiit na ang ilang individual kabilang ang isang 33 anyos na babae mula sa Stary Zambir malapit sa hangganan ng Poland na pinaghihinalaang nagsagawa ng atake sa utos umano ng isang handler mula sa bansang Russia. Express Balita sa Umaga. Balita sa International.
Samantala, nananawagan si Pope Leo XIV ng pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Ang nasabing panawagan ay kasabay ng ika-4 na taong anibersaryo mula ng inilunsad ng Russia ang atake sa Ukraine. Ayon pa sa Santo Papa, ang kapayapaan ay hindi maaaring makansela pa at dapat na ipatupad. Muli itong nanawagan na sa dapat ay matigil na ang patayan, ganun din ang pambomba. Mahalagaan niya na magkaroon ng pag-uusap sa magkabilang panig. Magugunita ang patuloy ang pagsusulong ng US ng usaping pangkapayapaan kung saan makailang beses na ito ng pagtawag ng pakikipag-usap. Express Balita sa Umaga. XFM Weather Update. Mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 38 minutos sa makalipas po ang ika-6 ng umaga, alamin naman po natin ang magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Martes. At mula sa DOST Pag-asa, makakasama natin si Ma'am Veronica Torres. Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, February 24, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan easterlies na nga lamang ang nakakaapekto sa ating bansa at hindi na nga nakaapekto yung amihan o northeast monsoon. May kita nga rin natin sa ating satellite image na yung mga kumpol ng kaulapan mostly nandito na lang sa may Palawan area at kanlurang bahagi ng Mindanao area. At may kita nga rin natin halos malinis na nga rin sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na nga lang sa mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala din naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Paman ng temperatura sa Puerto Princesa ay from 25 to 32 degrees Celsius, ganon din naman sa may Calayan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao area, nakita nga natin ng easterlies. Dito na lamang magpapaulan sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin sa may Visayas, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga rin natin yung ganitong weather condition ay magper-persist until tomorrow. At nakikita naman natin by Thursday, posible sa may northern Mindanao at silangang bahagi ng Mindanao, magpaulan ang easterlies. And then pagdating nga ng Biyernes, posible nga na fair weather condition na Visayas at Mindanao at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Pero pagdating naman ng Sabado, posible na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, magpaulan ang easterlies. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Zamboanga Peninsula naman ay 25 to 32 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa Tacloban naman ay 25 to 30 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:16 ng umaga at lulubog mamayang 6:03 ng gabi. Balita sa Umaga. Showbiz News. Nagkamit ng panibagong record ang K-pop group na Blackpink. Sila lamang kasi ang unang artist na nagtala ng 100 million na subscribers sa YouTube. Inanunsyo ito ng grupo sa kanilang social media account at sabay na pinasalamatan nila ang mga fans. Dahil din dito ay binigyan sila ng YouTube ng Custom Red Diamond Creator Award sa grupo. Bumuhos naman ang pagbati mula sa mga fans ng nasabing grupo. Express Balita sa Umaga. Balitang sports. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po nga balitang pampalakasan. Maituturing na dagdag lakas ng Gilas Pilipinas ang mga fans na manonood ng second wind ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon po yan kay Gilas coach Tim Con na isang malaking tulong para sa kanila ang mainit na pagsuporta ng mga fans. Sa araw po ng Huwebes ay makakaharap nila ang grupo ng New Zealand, habang sa Marso 1 naman ay ang grupo ng Australian.
sa opening game ng Group A. Maituturing na isang malaking karangalan ang paglalaro ng Gilas sa harap ng mga Pinoy fans. At naniniwala po si Cone sa kanya pong line-up ngayon ay kaya nilang makipagsabayan sa mga malalaking manlalaro ng New Zealand at Australia. Express, balita sa umaga. Mga kabay, mga katropa, oras po natin. Ganap na po ang 42 minutos makalipas ang ika-6 ng umaga. At inyo na po narinig mga balitang nakalap ng buong pwersa ng XFM Network Philippines. Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Nasabay niyo po yung napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan rin sa anumang sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. At ako naman si Katropang Jamay Kasaray. Mga katropa, mga kababayan, maraming salamat po at magandang umaga na Pilipinas! Express, balita sa umaga.